Kaya naman mga ka-RSP, makakasama natin ngayong umaga ang ilan sa mga miyembro ng Between Dance Team na sina Hazel C. Madronero, Edeza Queenie Buhay, Louie Lalin Constantino, JR Pajardo, Samuel Ang, PB Golia at John Paul Tadifa. Good morning at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Hello! Good morning! Hi! Sige, sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, sino ba ang Between Dance Company or Between Dance Team at paano nabuo ang inyong grupo? We are the Between Dance Team. So nabuo po yung grupo namin since 2015, and then we are volunteers from different places, from Luzon, Visayas, Mindanao. Ayun. Talaga so community organization, Yes. dance organization pala ito. Nice. Oo. Alam mo, Propi, no, talagang bigatin itong mga guests natin ngayon kasi sila yung napili na mag-represent o kumatawan sa Pilipinas sa World Cultural Dance Festival na gaganapin sa South Korea. Ayun. Diba? Talagang Pinoy Pride. So paano niyo pinaghahandaan itong kompetisyon na ito? Ngayon po, habang naghahanda po kami para po sa nalalapit po na 2025 World Cultural Dance Festival, kasama po ng aming mga miyembro ng aming dance team, kami po ay masikap and then masipag na naghahanda para po sa gawain po na ito, and then meron po kaming hinahanda pong mga pasabog, and then gusto po namin Uy, wag naman ganyan. Ba't may mga pasabog? mga pasabog na gusto namin ipakita ang galing ng Pilipino pagdating sa international Aray ko. stage. Pinoy Pride talaga. Yes, Propi. Pinoy Pride. Sige, Yes. paano i-apply sa inyo maging kompetisyon ang Filipino culture sa inyo sa mga sayaw ninyo? Gusto po namin ipakita sa kanila ang mga vibrant, and then colorful, and then festivity, and then sa mga very exciting performance na inihanda natin ang aming dance team po. Ano bang klaseng mga sayaw yung mga Oo nga. tinatampok ninyo whenever you guys perform? Actually, ngayon po, yung konsepto ng aming sayaw na ginagawa para sa dance festival, actually, by 2 weeks, no? Sasayaw, punta na tayo ng South Korea. Yung konsepto namin is inaalay namin para sa mga manggagawa mula Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa mga katulad ng magsasaka, mga minero, mga mangingisda, para ito po sa kanila. So, ito po yung magiging konsepto namin. Sana, habang nanonood din sila, magkaroon din sila ng inspirasyon, mga manggagawa, mga mananayaw din, mula sa sayaw na ipapakita namin. Ayun. Uy, maganda yung purpose nila, Profi. Talagang makabuluhan yung kanilang adhikain, ano? So, bukod sa pag-eensayo between dance team, no, ano yung mga hamon na kinaharap nyo bilang grupo at bilang isang cultural dance team at paano nyo nilalampasan? Paano nyo tinutugunan yon? Una po ay ang bawat isa sa amin ay merong iba't ibang klase ng schedule. So, ang iba po ay mga student, college student. Katulad ko po, ako ay college student. So, mahirap pong balansehin yung time. Pero yung isa pong magandang bagay or kahanga-hanga sa amin ay we have unity, and that unity bring us together as one. Yun po. Alright, Hazel, kung sakaling may nais sumali sa inyong grupo, paano kayo kontakin? May mga qualifications ba? Dapat ba 4-year graduate ng college? Dapat ba ay 3 beses nakakain sa isang araw? Tell us more, Hazel. Actually, sa Between Dance Team, wala po siyang any requirements. So, Ayun. from the very young age, kahit pagsilang pa, ay hindi pa. So, from the very young age, pwede na silang mag-join, and then just interest. Basta may interest po siya. So, every Saturday, we have dance training from 9 a.m. to 5 p.m. Ay, ang tagal. Yes ang po. tagal. Oo, pwede kami ni So, visit Bian lang oo po nila naman. kami sa Fairview, Quezon City. Fairview, Quezon City, Farview. Kasi cultural dance sila no? Ano mga tinikling, ganyan. O hindi naman? Hindi naman po. Marami. Kumbaga may variety naman yan. Sinasamahan ng modern way of Yes. dancing. Yes. Kasi si Profi, magaling ito magpandango sa ila. Ay, hindi. Ikaw magaling ka magkanyaw. Diba? Oo. So ito na nga, meron ba kayo mga dance camp o workshop na bukas sa mga hindi naman kasapi ng inyong team? At ano yung mga nagaganap sa mga ito at sino-sino yung karaniwang sumasali? Ayun, actually meron po kami, and then dumadayo po kami sa iba't ibang lugar. Like for example, sa Baguio, kahit po sa
from Luzon, Visayas at Mindanao. Ay. And then nag-invite din po kami. Syempre, we want to be open din po. And then we invite professional dancers po. Like sa cultural, hip-hop, and K-pop, ganun po. And then yung mga participants naman po ay mga students, college students, and then sometimes po kahit sa mga workers po, nagkakandak po kami ng ganitong mga workshops po. And every Saturday, we have this kind of training po for Ayun. those who wants to join our team. So, paano natin mai-instill sa mga tao through your dances yung Filipino culture? Okay, -10. So actually po, para po sa kalaman din ng lahat, yung mga performances na usually inaalay ng Between Dance Team, mga pine-perform po namin nowadays is mga modern na po talaga. Modern. So ngayon po, katulad po ng natanong ni Sir kanina, isa po sa mga nararanasan talaga namin kahirapan is dahil hindi kami more on talaga into Philippine folk dance. Ngayon, mas nagiging, mas nai-in-love kami and then nakikita namin yung pagiging, yung tunay na ganda ng Philippine folk dance. And then madalas sinasabi ng mentors namin habang nagtitraining kami, you have to live kung paano mag-present yung mga professional na mga mananayaw mula sa Pilipinas. Ito na lang, sige, panghuli, imbitahan niyo yung ating mga ka-RSP, yung ating mga kababayan na suportahan ng Dance Between Team, lalo na sa nanalapit nyo nga competition sa South Korea. Yes po, iniimbitahan po namin ang mga kababayang Pilipino sa South Korea. At hindi lang po sa bansang Korea, pero dito po mula sa ating bansang Pilipinas. Kaya ang pinakamalaga po namin hinihingi ay of course ang panalangin ninyong lahat na sana po ay madala natin ang corona sa Pilipinas at may uwi natin ang tagumpay para sa ating bayan. Hoy, good luck at maraming salamat Between Dance Team. Ngayon pa lamang ay proud na ang maraming Pilipino sa inyo. Hangad namin ang matagumpay na paglawak niyo sa World Cultural Dance Festival 2025. Dala-dala ang Pinoy Pride.